Good day everyone, it's Ed Forduquet from EMD Wheels and today meron na naman tayong release. So kung naghahanap kayo ng unit na below 1M, maganda yung mga safety features, maganda yung performance ng engines. Sa maintenance, twice a year lang tayo sa Honda. Smart entry, sobrang social na Honda sensing, baka ito yung bagay sa inyo. Ang i-release natin today is itong Honda City 1.5 V variant, middle variant ng Honda City natin. Ang daming mga features nito, so baka pasok ko sa budget nyo and sa taste nyo. So check na natin itong unit na to. EMD Wheels, best deals. EMD Wheels, best deals. EMD Wheels, best deals. EMD Wheels. So sa below 1M natin na unit, which is itong V variant, ito yung medyo classy. Kung gusto niyo ng executive type, ito yung pinakabagay sa inyo. Bakit? So syempre, number one, meron tayong Honda Sensing. Pagdating sa under the hood natin, we have the 1.5 liter iVTEC double overhead cam na engine and CVT transmission. So ito, number one na naging difference siya kung bakit siya more on executive type is yung chrome handles natin, may mga chrome handles tayo, di ba? And chrome wheels natin with matte yan, so naka-matte siya. Side lights naman natin is naka-projector lights tayo and with DRL na rin tayo. And at the same time, meron na rin tayong tinatawag na fog lights. Itong kliyente pala natin is taga Cavite sila, so shout out sa kliyente natin kay Ma'am Syke. Congratulations po. So dito tayo sa side. Ito ang pinakamaganda sa V variant. We have the 16 inches mags. Disc brake yung harap, drum brake yung likod, may vehicle stability assist tayo and ABS. Powerful na yung side mirror natin with integrated na rin na side turn lamp. Mapapansin nyo, compared to Honda City 1.5 RS, so ito naka-chrome handles na tayo, naka-smart entry na tayo. Yun yung pinakamaganda dito, yung naka-smart entry na siya kahit V-variant siya. Dito sa rear, syempre, meron tayong shark fin antenna, naka-defogger tayo, third brake light, LED na rin kung ano yung taillights ng Honda City 1.5 RS. Same siya with the V-variant. Meron tayong reverse camera, so sa S-variant wala yan. Dadagdag na lang yan ng konti, mag-V-variant na lang kayo. Sa mga freebies natin, we have the tools, meron tayong umbrella, early warning device, ito yung early warning device natin, and meron tayong keychain, na rin tayong jack dito, may reserva na rin tayo. 3M tint, meron tayong matting, 15 liters gas, 1 month na free maintenance. Check na natin yung driver side and passenger side. So sa front natin, syempre meron tayong power fold switch, mga window switch, meron tayong mga leather, so leather yung steering natin, leather yan. We have the icon button na rin. So dito sa part na to, meron tayong auto headlight. Since meron tayong Honda Sensing, may auto headlights tayo, auto high beam and low beam, meron na siya. Lead departure, meron na rin po. So nandito yung switch natin for the fog lights and auto high beam. So 8 kilometers lang yung tinatakbo ng unit na to. Sobrang fresh pa. So we have the audio controls and Bluetooth hands-free. Ito naman yung sa adaptive cruise control natin. Tapos yung steering natin, telescopic and tilt. So na-adjust siya up and down and pwede niyong move ng forward and backward. Vehicle stability assist, meron na rin tayo. Ito yung pag-open natin ng gas lid and sa hood natin. Sa infotainment natin, meron tayong AM, FM, Bluetooth, USB, and meron tayong Apple CarPlay and Auto Android. Switch yung aircon natin, all digital na siya and with button and knob. So meron tayong Mac Cool, Auto Climate. So meron tayong mga lalagyanan ng mga abubot and may cup holder tayo. Meron tayong dalawang Type A na USB and 12 volts outlet. So reverse camera, same with the V and RS, same lang sila. So meron tayong wide view, normal view, and top view. Then dito naman, meron tayong normal driving, may D tayo, and sport mode. So pagdating naman natin dito, so smart entry na tayo. Pag nalobat, don't worry, pwede natin buksan. So yung driver side, pwede nating susian. Pagdating naman dito, syempre, ang nagtatanong kung meron daw ba siyang remote engine start. Sa unit na to, wala siyang remote engine start. For the RS lang ang remote engine start. Pero ang maganda dito, naka-smart entry na rin tayo. Then, yun, tawagin na natin yung kliyente natin. Ito turn over na natin tong unit. And then, kung first time nyo lang sa channel na to or nanonood na kayo sa channel namin and hindi pa rin kayo nakasubscribe, please pakisubscribe na rin, pakilike, share na rin. Meron tayong madami tayong promo. So, inquire nyo na lang. May number ako dyan and Facebook lalagay ko dito. Kontakin nyo na lang ako. So, tara, tawagin na natin yung kliyente and then turn over na natin itong unit. Start mo muna para mabuksan natin yung ilaw, ma-double check natin kung gumagana. Pero na-check ko naman, sa pag-start mo, ayan. So make sure ma'am na
neutral ka or drive, kasi hindi siya mag-i-start. For example, ito, naka-reverse ka. Pag in-start natin yan, hindi siya mag-i-start. So sa dalawang red na to, neutral and park, sa for safety, dyan ka lang makakapag-start ng engine. Tapos sa engine po, buksan natin yung engine. So dito po yung pagbukas ng engine, itong part na to. Tapos yung sa may gasolina po natin, dito naman po. Yan. Sa gasolina natin, ma'am, at least unleaded po. Pwedeng, ano po yan, standard po niya is 91 octane. Pwede, ang nakakarga dito is yung fuel save, 93 octane siya. So 91 octane or higher, pwede natin ikarga. Okay. So, pwedeng 97, pwedeng 95, nasa sa inyo. Depende sa budget nyo, kasi syempre, mas mahal yung mas mataas na. Pero kung Ano? naglagay ng gas dyan, kung ano lang nilagay, yun na yun. Hindi naman, ma'am. Ah. So, kunwari, ganito. May, yung iba kasi, inisip, sir, baka mamaya, kaya rito, nakakarga dito, Shell. Baka yung ibang brand, yung mga Petron, Caltex, di na pwede. Basta ma'am, as long as ang papakarga mo is unleaded, pwede yan. Okay. So, kahit anong brand, pwede naman po. So, dito, may reverse camera tayo, all LED. Tatapakan ko mamaya, ma'am, yung brake. Check natin yung mga ilaw. Check muna natin dito. So, meron siyang switch dito, ito. So, kanina, tinatanong ni sir if paano buksan niya sa may Civic doon. Pagka nalobat kasi ang kotse natin, hindi natin siya mabubuksan. Kasi electronic din to. So, hindi katulad dati na nakakable, isang ganun mo lang, mabubuksan mo kahit lobat. So, dito, ang kinagandahan sa kanya, kahit ilagay mo yung susi dito sa loob, ayan, pag nilagay natin yan, meron tayong keychain, tapos meron tayong tools, itong nasa leather po. Ang tools natin, pangtanggal lang sa gulong, ha. Tapos may umbrella tayo, early warning device, nandito rin po yung jack natin. Ito yung jack. Tapos yung, yan po, tapos spare tire natin. Tapos dito, just in case lang na maiwanan niyo yung susi dito sa loob, nagano naman po siya, nagbubukas siya. So, tinesting lang din natin for safety. Kasi since naka-smart entry na tayo, normally nasa bulsa mo, nasa bag mo na lang, baka mamaya malapag mo yung bag mo dyan. Sa ibang kotse kasi, pag nalapag mo dyan, sarado na talaga, maglalak na talaga. So, hindi mo na makukuha yung susi mo. So, yan yung kinagandahan dito, ma'am, ng engine natin is iVTEC siya, double overhead cam. Timing chain na rin tayo, tapos 121 PS. So, sa mga pagka kinumpare natin siya sa mga Vios, ang mga Vios yata, mga nasa around 107 yung PS nila. So, ito, meron tayong 1 month free PMS. Tapos, every 6 months yung magiging maintenance natin. Pagdating naman po sa warranty natin, 3 years or 100,000, whichever comes first, yung warranty natin, nag-o-offer din kami ng extended warranty just in case kung plano nyo na laging magpapakasa. 3 years kasi yung warranty 3 years ang warranty niya. Extended warranty namin sa around 13,000 lang, magiging 5 years na siya. So pag may nasira sa kanya, mechanical or under chassis, engine, sa aircon, wala kang babayaran kahit piso. Kahit na anong parts, labor, pasok siya sa warranty. Yun, pagka interested ka, sabihan mo lang kami. Tapos pagdating sa warranty natin, hindi buong kotse ang naka-warranty. So yung mga consumables, like yung mga fluids, lahat na nakakabit na fluids, freon, engine or transmission fluid, tapos yung mga natin diyan kasama. Yung mga fuse, itong mga fuse natin dito, hindi siya kasama sa warranty. So kunwari may maputukan ng fuse dyan, nawalan yung ilaw, nawalan ka ng busina, yung mga fuse, relays dyan, hindi siya kasama sa warranty natin. Tapos sa battery naman po, sa battery natin, 1 year warranty lang siya. So make sure, mapapansin nyo naman yan, pagka every time na mag-i-start ka, pag palobat na yan, parang iba yung pag-start niya. Parang hirap siya mag-start. Parang motor din, di ba minsan, parang pagka lobat, mafe-feel mo siya. Pag na-feel mo yun, dalhin mo siya sa any Honda branch, dalhin mo lang yung warranty booklet, tapos i-read lang nila yan. Pagka hindi pumasa yung sa charging life niya or capacity niya, ano na yan, pwede na siyang palitan. So yun dito ma'am, ang lagi mo lang kakargahan, kahit di mo napakailaman yan lahat, pati brake, coolant, nandito, oil natin, ang lagi mo lang lalagyan is ito. Ito kasi yung sa washer natin, yung nag-i-sprinkle dyan. So sa panglinis ng windshield natin. Iyan lang, aside from that, wala ka nang dapat galawin. So, mabovoid ang warranty mo, syempre number 1, kung hindi mo susundin yung PMS, yung periodic maintenance every 6 months or 10,000. And kung hindi ka sa mismong Honda dealer na
magpapa-maintain. So, mabuvoid yung warranty. Ano yan, sir? Yung nasa dulo. Ito, ma'am. Brake fluid niya yan, ma'am. So, nandito yung level natin, max level. So, yan naman, ma'am, hindi naman siya basta-basta nababawasan. So, mapapansin mo yan, bumababa yan. Pagka luminipis na rin yung brake pads natin. Kasi yung brake pads natin, may piston yan. Pag tumulak na yan, pagka napudpud na, bumababa rin yan dito. Tapos once na sa PMS, pinapalitan natin yan ng brake pads. Pag binalik nila yung piston na yun, babalik na rin yan dito. Sa pinaka-level. Kaya yan, hindi siya kinakargaan. Actually, kahit ito naman, hindi naman siya magbabawas. Kahit yung oil natin. Sa coolant, normally, depende. So, sa ngayon, since hindi pa siya nagagamit, sa first 1,000 mo, yan yung tatapapan. Sa second row naman, wala naman tayo masyadong pag-uusapan or di-discuss dito. May second row vent lang tayo. Tapos chrome handles tayo, all power, pati power lock natin. Dito minsan, sir, bakit hindi namin mabuksan yung pintuan sa loob? Ito lang yun. So, child lock. So, child lock na yan, purpose niya is para hindi mabuksan ng bata. Sir, ako muna sa driver kasi dito ako muna. Para ikaw muna, ma-familiar ka muna sa ano. Ano mo sa ito? So, dito naman po sa loob, meron tayo switch. Ito, switch ng phone natin. Then, dito naman sir, left and right. So, ito po nakikita. Tapos yung adjust. So, pagkita natin, check natin kung gumagana. Up and down, gumagana naman. Sa kabilang side, gumagana din naman. So, mamaya sir, i-adjust na po sa tama ninyo. Pero sa kabilang naman siya. Yes po. So, kung, ano tayo, tayo. Pag nalimutan niyo kung tawag dito mag-lock, meron tayo 15 km per hour. So, kung mabilis 15 km per hour, automatic po siya mag-lock. Yes. Tapos, syempre naman, dito naman dito po natin siya nakita. So, dito naman dito sa video assist. Sa dito sa video assist, pwede mo siya i-off. Siyempre, yung off, syempre naman kasi, pwede naman ako na siya lagi kasi, safety sport yan. So, ang dito sa video assist, assist po sa instruction ko para hindi yung oversteering, understeering pag nag-drive. Pag sa marker, di ba? Kung saan mo overshoot or nag-undershoot sa marker drive. So, ina-assist ka ng kotse para i-pick mo yung gusto mong curve. Makuha mo rin pasok sa So, dito ma'am, may bukasan tayo ng gas dito kanina, may bukasan natin. Then, dito naman po, nabuksan dito para ma-adjust natin yung steering. Yan, up and down. So, para sakto sa ulo. Kasi minsan sa patatag, nag-adjust naman dito sa harap. Nag-adjust pa dito. Tapos, right side, nag-adjust po yung height natin, up and down. Yan. Dito naman ang switch naman ng state ng ilaw natin. So, meron tayo auto headlights. Pati bukas para so, may auto tayo dyan. So, every time na pag-expect natin ng unit is naka-auto lang siya. So, auto lang siya. So, which means pag nag-katulad dito, ayan, pag dito magiging katulad yan, pwede tayo sa A. Yan yung indicator na auto headlights. Pag nasa supporting, pag nasa may sunlight na, mag-off na siya automatic. Pero kung gusto po bumaba yung buhay ng ilaw niya, syempre nag-comply mga mga reaction. So, pwede po siya off naman. So, same naman yung mga ideology natin, gumagana naman siya. Sa signal lights, yan, so gumagana naman siya. Then, ito naman po yung sa micro, yan, okay naman siya. Push type po, so, kapag na tayo ng pressure na P or N, kapag na tayo tapos, isang pinaka po, ganyan yung mga Ganito sa sa tapos off yun. Then, sa atin ito isa, controls po ng infotainment natin. So, pwede kayo sa source, yan. Pwede kayo FM, volume up and down, so gumagana siya. Sa channel, yan, gumagana rin po. Then, sa home naman po, yan, ikilang yung natin. Scroll po up and down, yan. So, may pinibigyan ng 6 sport yan, nandiyan makikita yung road departure. Mamaya makikita yung departure, bago yung Malaysia, wala kayo sa Malaysia, simili yan. Then, yung sa mga naman po, i-scroll natin up and down, tapos kikita lang, siya lang. So, okay, so pwede siya off. Ito yung siya po, yung mga sa. Pwede na yung tao, may kotse, may motor, any object na sa sound natin, maging potential. So, first po is mag-warning na siya, mag-nagalaw siya break, number. Then, after that, hindi ka po mag-automatic siya mag-stop. Then, next natin, dito naman natin cruise control natin. Cruise control po siya, Windows 5 sabihin. Natin si cruise control, hindi kailangan mo sa preno. Pero pag hihito, kailangan mo preno. Kailangan, pag mas slow na sa harapan mo, sasabihin niya, yung DS or yung bagal or yung hihito, yung mga sa harapan natin. So, activate po yung natin cruise control natin. Pili po natin yung icon dito. Natin cruise control. Minimum 40 km per hour po or higher. Scale po ng 65 seconds. Bibigyan naman yung preno. Ang sabihin na, pag slow na sa harapan niya, slow na yung kotse. Tapos pag nag-stop, mataas siya, mag-drop siya. Previous sponsor po, cancel po dito. Pwede kayo mag-cancel sa akin or hindi po. So, yung bisan, class, minus focus yung mga yan. Ito naman po malis na yan. Yan naman po yung mga natin. Distance po, nasa harapan ng kotse. Ito naman po yung LTS or limited gas po. Yung report, yung mga limited basta. So, mangyari, pag-ship mo yung limited ng lane, sigaret po. Tapos, saka po nyo kasi pag yan. Tapos, gusto nyo babalik na sa lane. So, yung concept po natin, hindi po siya gagaan natin in case na masyado lakas ulan. Naapit po nyo sa sarili. Mabasa, in case natin, yung linya, may mauso or any parang mga pag ganyan. So, yun, hindi siya gagaan. Tapos, normal po sa kanya pag every time na lalagay sa sobrang init. Pag nag-over na sa pag-init na panahon, parang iwasan yung overheat system na nag-off sa pag-init. So, siya. Hindi naman siya makapit sa mo. Pero wag nyo rin na-off yung processing. Kasi kung may concept po natin, kung ginamit natin lang, di ba? Mainit, kasi off, nag-warning siya, nag-init. Tapos yun, may max cool tayo dito. Yung max cool, ma'am, pag just in case na sobrang init ng kotse mo, max cool mo lang yan, todo yan lahat. Ngayon, pagka okay na, malamig na, kaya ka lang. Auto climate, ma'am, gusto mong yung kotse na yung mag-a-adjust mag-isa. Yan, so auto climate, so gumagana naman siya at lumakas niya yung ano natin. So ito left and right, so makikita mo pagpakanan ma'am painit, so nagre-red yung ano natin. So hanggang 31 siya, yan ganyan. So hanggang 80 naman yung lamig natin. Front, ano natin, defogger natin. Check lang natin mamaya, gumagana. Rear defogger ma'am, gumagana naman yan lagi. So dito, tingnan lang natin kung gumagana yung sa ilalim. So gumagana naman sir, no? Meron naman, no? Meron po. So yan. So ngayon, face naman tayo lagi. Tapos fresh air man, pag gusto mong i-off yan. Siyempre dito hindi fresh air, mausok. Lagi lang nakaganyan yan. Pag hindi lumalamig, ibig sabihin ito yung kasalanan yan. Naka-off siya. May kasalanan. On mo lang siya lagi, ma'am. Ito yung sa fan naman natin. Yan sa vent. So yung vent natin dito sa likod, ma'am. Dito rin yung ano yan, control yan. So pag humina ka dito, hihina din yan dyan, ma'am. See? So yan ang maganda dyan kasi pag madamot yun na sa unahan, at least yan matututok mo dyan. AC on-off yan. On-off pagka kunwari gusto mo yung parang traditional way, off mo to, off mo yan. Yan. So ganyan lang po, di ba may mga ibang driver yan, ang gusto nila pinapatay lahat. Pwede naman po yung ganun. So may dalawang type A tayo. Tapos power outlet na 12 volts. Pag nagpakabit kayo ng dashcam, ma'am, make sure na dito kukunin yung power source. Hindi naka-fuse type. May icon button tayo for fuel efficiency niya. So 1 km per liter po.
Mapapansin niyo po pagka magandang ginagamit siya pag traffic lang. Sa mga expressway, maganda naka-off po kasi mararamdaman niyo medyo sakal yung takbo niya pagka naka-on. So, dito naman, reverse camera. Check natin yung reverse camera. Meron tayong wide, normal view, and top view. So, ito yung pinaka-bumper mo pag gusto mo sumagad. So, pwede mong tanggalin yung mga linya pagka nalilito ka sa linya. So, yan lang. So, ito ma'am, drive mode. Kung gusto mo lang matipid, kung gusto mo medyo aggressive yung engine, S po. Pagka paakyat, pababa, downhill po, gusto niyo may engine brake, S mode lang po. So, dalawa yung susi natin ma'am. Pag nalobat yung susi natin, number 1, lalabas dito sa gauge natin na may lobat tayong susi. And then, pwede po natin manually buksan. Pag just in case na drain talaga, pwede natin manual na buksan yung ano natin. So, yung dalawa naman. So, walang spare key. Pareho silang main key. So, dito, glove box. Yan. So, armrest natin. Handbrake. So, okay naman lahat. Gumagana naman. Tapos, yung height natin dito, mama, nasa gilid. So, pwede mo siyang i-adjust. Minsan, nagtatanong yung kliyente kung bakit wala siyang seat cover. Sa seat cover kasi, hindi na-advise po talaga dahil meron tayong tinatawag na side airbags dito sa mga upuan po natin. So, meron tayong dalawang front, tapos side airbags po. Sa likod, pagka nagka-baby po, may isofix na din po doon. Tapos, meron po siyang 3 seatbelt din po.